Hello, hello mga tao, it is me, Apple with me, and welcome back dito sa ating realm kung saan merong mga amazing people na gumawa agad ng amazing creeper farm over here. Yes, welcome back to Calzones! Yes, welcome back friends. Ito na tayo sa taas ng creeper farm na to. Hindi ako makataas. Yan. Ito na tayo sa taas ng creeper farm na to with Popoy Cutie over here with his full netherite armor at armor trims. Wow, ang pogi naman ng armor na yan. Yes, sana lahat ng ganyan ka-pro. But yeah, ito na yung kanilang creeper farm. At kung bumaba tayo dito, I'm guessing ito yung... Oh yeah, ito yung loot chest. Look at all of that gunpowder. Gumagana ng maayos yung kanilang gunpowder farm. At bababa ko muna yung volume ng ating game dito dahil ang iingay talaga ng mga trident killer. But yeah, ang dami na nilang gunpowder. Kaya siguro sila nakapag full netherite. Nakagawa sila ng maraming TNT. And mukhang AFK spot ata tong tinatayuan ko ngayon. AFK spot nila para sa creeper farm nila. And may balak kasi kami ni Apple with you dati na gumawa talaga ng sarili din naming creeper farm. And since naunahan na kami ng mga to, gagawa pa rin kami ng sarili naming creeper farm. Yes, akala nyo di na namin gagawin yun? Well, no. Yung gagawin namin ay ikakabit namin yung creeper farm na i-build namin sa isang EFK spot na to para magiging active yung pareho naming creeper farms mula sa isang EFK spot lang at dadami ng sobra yung aming gunpowder. Halos malulunod na tayo sa ano niyan, pag-ibig ng jowa mo. So, ito na tayo back sa base and may papakita ko sa inyo dito down this butas over here. Ay, wait. May slab pala dito. Whoopsie. Okay. Pero yeah, ito yung ating storage room. Yeah, look at this. Wow, ang ganda. Look at that decoration. Gumagamit tayo ng cherry wood, whatever dito rin. Yes. And baka napansin nyo na yung super simple layout natin dito. Meron tayong mga blocks na nasa floor dyan. Tapos may mga chests sila sa tabi. Dyan mapupunta yung mga items, yung mga blocks na yan. So ito, yung stone dito malalagay. So may stone na yan. Yung cobblestone over here. Yung deep slate, di ko pa pala natatransfer. Pero yeah, yan. Yung gravel dito. Yung dirt natin dyan. And yeah, ganun. Super simple. So, tutuloy ko lang muna yung ating storage area over here. Oh, it's another sunset. Yes. Iilang oras later. At tingnan nyo yan. Sobrang ganda na at organized ng ating storage, no? Just kidding, sobrang pangit pa dito sa likod. Wow, look at that. Dito rin, oh. Wow, ang pangit. Pero yeah, susundan na lang naman natin yung pattern na sinimulan natin dito. I-extend lang natin hanggang dyan sa dulo and whatever. Alright, so nagmamining ako sa isang cave na malapit lang talaga sa base namin. As in, sobrang lapit lang nito. Dahil kailangan ko ng coal, pero may nahanap akong super interesting thing. Kita nyo yung skeleton na yun over there. Look at this, merong skeleton spawner pala dito. At sobrang useful na mga skeleton spawners dahil sobrang magandang source for bone meal. Kaya gagawa natin ng farm yung spawner na to. Wow. So sisimulan ko na sana yung paggawa ng farm sa skeleton spawner na tong nahanap natin. Pero na-distract ako dahil yung mga kasama natin dito sa realm, may sinasabi sila sa chat, may nahanap daw silang ancient city or at least nakahanap sila ng skull at posible na may ancient city na malapit doon. So pupuntahan natin yung coordinates na to na sinend nila sa chat and gagawa tayo ng portal para makapunta dyan kasi medyo malayo-layo yan. Yeah, let's see kung tama yung coordinates na binigay nila and kung tama yung pagka-setup ko ng portal. Saan kaya tayo lalabas? Tapos bigla tayo lumabas sa tabi ng warden, ano? Hey, fun times agad. Oh wait, what is this? The underground cave, huh? Okay, so parang walang mga torches sa loob ng cave na to eh. So, hindi ata sila nanggaling dito. And, wait. Who the heck is this guy? Deathmaker? What? Sino yan? Anyway, hanapin na lang natin yung mga kasama natin sa coordinates na sinend nila. Okay, so dito nag-staircase na lang ako pataas mula dun sa underground caves natin. At nakikita ko na yung mga name tags nila. So, ito. May mga stuff na sila dito. Whoops, okay, wag tayo dyan. Dito tayo lalabas. And there we go. Ayan, yes. Hello, yan. Hey. Hey. So, gumawa rin yung mga kasama namin ng parang mini base dito kung saan merong wool farm at brewing station, brewing stand area, and yeah, mga resources na magagamit natin sa Ancient City. Itong wool, matutulungan tayo para hindi mag-ingay ng sobra sa loob ng Ancient City at hindi tayo mag-summon ng maraming wardens. Tapos yung mga potions for na galing sa ating brewing station, yan, mga night vision potions yan para mas madali tayo makakita deep underground.
At nung nakaready na lahat ng mga materials namin, bumaba na kami deep underground para puntahan yung Skulk na nahanap daw nila. And sana mahanap yung Ancient City malapit dun sa Skulk na yun. Iilang oras later, sayang oras. Wala palang Ancient City doon. So, ito na ulit tayo. So, susuko na nga talaga sana kami sa paghahanap ng mga Ancient Cities for today. Pero, itong si Penguin, nakahanap na naman daw ng Skulk at nag-send siya ng coordinates sa chat. So, magiging iba yung approach ko dito. Lalakarin ko yung coordinates na sinend ni Penguin dito sa surface naman ng mundo. Dahil gusto ko lang makita, gusto ko confirm na merong mga tall mountains dito sa coordinates na sinend niyang yan dahil sa ilalim ng mga super tall mountains nag-generate yung mga ancient cities. Nung naglalakad ako, papunta doon sa coordinates na sinend ni Penguin, may nakita akong, oh, what is that weird thing over there? It's an outpost that, di ko alam kung na-mention ko na rin to dati, pero meron akong personal goal na makollect lahat ng mga goat horns sa game na to. And yung mga pillager outposts na yan, meron silang chance na mag-generate with special loot kasama doon, mga goat horns. Pero nung naglalakad ako, papunta doon sa pillager outpost, may napansin ako out in that distance over there. Look at that! It's snowy mountains, tall mountains. So, may chance na meron palang ancient city sa coordinates na sinend ni Mr. Penguin Man. Pero bago natin i-explore yung ilalim ng mountains na yan, check muna natin yung chest dito. And look at this! Meron ng goat horn, yes! And ayoko patayin yung, pillager captain, yung pillager na may banner na yan dahil ayoko magkaroon ng bad omen effect. So we're just gonna run away. Hey, you can't kill me. And napatay ko na lahat ng friends mo. Sorry, bye. Ouchie. Okay, bye. Pero ito na tayo sa mountain with this amazing goat over here. Look at him. Yes. And naghahanap sana ako ng daan papunta sa ilalim ng mountain na to. Sa mga cave sana sa ilalim ng mountain. Hindi lang ako magdidig straight down kasi kung makahanap ako ng cave, I think mas madali ko mahanap yung ancient city dahil kung magdig lang tayo straight down, baka kung saan lang tayo mapunta. And kung sundan ko lang yung cave, most likely makakahanap ako ng signs of an ancient city like that Skulk over there. And ito, nakahanap pa nga ako ng dito another spawner, and it's a skeleton spawner pa ulit. Wow! And sure enough guys, may napansin akong very interesting blocks dyan sa may baba. Yes, ancient city na to. At dahil sobrang smart akong tao, nagkamali pa ako sa coordinates na sinend ko sa aking mga kasama. So medyo natagalan pa kami ulit dahil naligaw pa sila. Napunta sila sa maling coordinates na medyo malayo-layo. Hey, sorry guys. So dito, di ko pa na-realize na nagkamali pala ako sa coordinates na sinend ko sa kanila. So smart talaga, yes. Good job, Apple, with me. But yeah, dito na bore na ako. So sinubukan ko simulan and muntik pa ako mahulog pababa. Sinubukan ko simulan lang i-scout out yung area natin dito, yung ating ancient city. Nakahanap ako ng chest agad dito malapit. Pero tinan nyo, ang daming Skulk sensors. So kailangan sobrang maingat tayo. Kailangan gumamit ng wool para hindi tayo mag-ingay. Pero tinan nyo yung mangyayari dito. What is that? Paano ako nag-ingay doon? Tumalon lang ako dito sa wall naman ako nagland, diba? Nag-iingay pa rin ba kahit tumalon ka sa wall? Anyway, ito, lalagyan natin ng wool yung chest na to sa paligid niya para hindi na tayo mag-ingay at mag-trigger sa Skulk sensor na yan. And itong mga enchanted book, sayang walang swift sneak, isa yan sa mga hinahabol ko talaga dito. And well, yung mga kasama natin, yung hinahabol talaga nila, yung priority nila ay yung mga armor trims which sinusubukan din natin i-collect, and sana mahanap natin sila dito sa mga chests. Pero tingnan nyo tong pangalawang chest na to, meron siyang Skulk sensor sa tabi niya mismo, and lagot tayo pag buksan natin yung chest na yan dahil for sure matitrigger niya yung sensor, magtitrigger tayo ng shrieker, and magkakaproblema tayo. So naisip ko, babalik na lang muna ako and hintayin ko yung aking mga kasama. So ito, gagawa na lang ako ng little science experiment muna dahil hindi ko alam kung matitrigger yung mga Skulk sensors pag kumain tayo ng food. Oh. Ay, yep, nope, matitrigger sila. Well, second warning ka na yan, so aalis na lang muna tayo. Pero eventually, dumating na yung aking mga kasama at oras na para bumaba kami lahat dito sa Ancient City. At sneaky kami dito gamit yung aming mga wool. At kita nyo yung mga chest na yan, yan yung mga hinahanap namin para sa armor trim sana and even swift sneak enchantments. Rico, nagulat ako kanya. So kita nyo, medyo praning kami dito sa Ancient City. Pero ito, gagamit ako ng Ender Pearl para makataas dito sa chest na to. And kahit natakpan ko na ng wool yung chest, nakatrigger pa rin ako ng shrieker. Hey!
Pero buti na lang, pangatlong warning ko pa lang to at hindi pa siya magsasama ng warden. Pero iba yung nangyari para sa mga kasama ko. Hala. May warden! Nasaan siya? Nasaan siya? Nasa harap niyo. Pero okay pa naman tayo so far, diba? Well, nag-trigger na naman ako ng shrieker over here. So, rinosh ko na lang yung mga chest bago lumabas yung warden sa tabi ko. Uy, Takbo! Ah! Diyan na siya! Nagdilim. Takbo kayo! Ang dami guys! Dalawa ata sila dyan. Oh! Natay down. Saan ko naman? Wait. Ang dali mo lang makikita. Ayun, kita ko gamit mo. Pero may dalawang warden sa tabi ng gamit mo. So, medyo mahirap. Medyo problema. So, yun. What the heck? Napiyok ako na. Okay, di ko ka-cut out yun for the fun times. Pero yung dalawa yung wardens dito, malapit sa gamit ng isa naming kasama na namatay. So, baka mahirapan ako kunin yung mga gamit niya. Mahirapan ako i-rescue. Pero buta yung isa ko pang kasama dito, parang nalulure niya yung mga wardens palayo dun sa gamit ng kasama namin. Para makatalon ako papunta dun sa mga gamit niya. And yung major issue rin dito pala ay meron din shrieker malapit lang sa gamit niya over here and mga sensors doon. So hindi ako sigurado kung matitrigger yung shrieker pag tumalon ako dyan. But oh well, kailangan ko na tumalon papunta doon bago mag-despawn yung gamit niya. So yung una kong ginawa ay tumalon ako papunta dito para makuha yung chest na to dahil dito ko ilalagay yung mga gamit ng kasama namin. And also meron Swift Sneak 1 book dito. Makakatulong ata yun sa atin. At nung nakuha ko na yung chest, tumalon ako pababa. At buti na lang di ako nag-trigger ng shrieker mula dito. No? Pero yeah, bumaba ako and sinimulan ko na yung pag-rescue ng gamit ng aming kasama. And syempre, tatanggalin natin yung shrieker over here with our home. I-instamine kasi yung mga shriekers and skulk stuff gamit ang hoe natin. And yeah, gagawin natin mas safe yung area na to para mas madali siya balikan ng ating kasama. So tingnan nyo kung ano mangyayari dito. Naririnig ko yung warden, nagsisniff-sniff sa ilalim ko. So lumayo ako sa kanya dahil na darkness effect na rin ako eh. At habang tumatakbo ako dito, may konting kalokohan na mangyayari. Tatalon ako dito pababa and whoopsie-doopsie, meron palang shrieker over there. And akala ko wala nang warden na lalabas pero oh no, yan na siya. So teleport tayo palayo and sana safe yung landing. Oh no, tatlong sensors dito sa tabi natin. So yung warden na malapit dito, nalaman niya yung location ko. At naririnig ko na siyang nagagalot. So magpe-pillar up sana ako for safety. Pero tingnan nyo kung ano mangyayari. Aray! Oh no! Oh no! Nasarap ako warden. So, medyo may hirapan ako kunin yung gamit ko ulit na to dahil sobrang dilim at wala na akong night vision potions. Buti yung kasama natin over here, sinasabi niya nasa harap niya lang daw yung gamit ko. So, pupuntahan natin yun and look at that, another warden, so fun! So sinimulan ko na i-loot yung aking mga gamit. Buti na lang di siya ganun kalayo dito sa loob ng Ancient City. Yung mahirap lang ay sobrang kumalat talaga yung mga gamit ko. At dumidilim pa dahil may warden na malapit. So sinimulan ko rin maglagay ng mga torches around this area para makatulong ng konti para makakita ako. Wala na akong night vision potion pero yung mga torches na to, yeah, nakakatulong yung ilaw niya ng konti. Even though nahirapan ako hanapin yung mga items ko, eventually nahanap ko silang lahat. Tulad nitong pickaxe na to na nahulog dun sa loob ng butas na yon. And yung bow ko na nandito sa madilim na area na to. Kaya buti naglalagay rin ako ng mga torches everywhere. So dahil namatay na tayo isang beses dito, susubukan ko maging mas safe ng konti at lalagyan ko ng Swift Sneak 1 yung aking pantalon dito. Gusto ko sana ng Swift Sneak 3 so i-explore pa natin yung Ancient City na to. At di pa nahanap nung kasama nating namatay kanina yung mga gamit niya na linagay natin sa chest over here. Kaya tinuturo ko gamit yung arrows ko. But whoops, sorry po. So hanggang ngayon, wala pa kaming nahanap na armor trims at sobrang rare pala ng mga armor trims na to, lalo na yung isa na sinasabi ni Penguin. 1.2% lang daw yung chance na mag-generate sa isang chest dito sa Ancient City. Pero at least dito sa chest na to, makikita nyo, di ba, medyo mas mabilis na tayo mag-sneak. Well, makakahanap ako ng Swift Sneak 3 pa dito at lalong bibilis yung pag-sneak natin. Kumuha na ako ng konting free levels by destroying yung mga skulk dito.
Tapos, in-enchant ko na yung aking mga pantalon with our Swift Sneak 3. At tingnan nyo kung gaano kabilis na yung ating sneaking speed. Yes, look at that. Sobrang bilis na, hindi na tayo mahabol ng mga kabayo. So dito, medyo magiging intense yung mga pangyayari. At magsisimula siya dito. Napatay ng warden yung isa nating kasama. At susubukan ko sana kunin yung mga gamit niya. Pero, whoops, lumapit yung warden sa akin. So mag-ender pearl ako palayo. And mula dito, halos wala na akong makita dahil sa darkness effect ng mga warden. So tataasan ko na lang yung brightness natin para mas makita nyo yung mga pangyayari. Nasa taas, nasa baba kita. May drone dyan sa harapan mo. Ay, kita mo. May warden ba malapit sa akin? Oo. Ah, no! Teka lang, hindi ko na alam kung nasaan ako. Ang dilim. Same. And Ay, I'm Popoy! dying na. Hello! Brani! Hello! Kung kailan nawala yung darkness ako nakita, tumatakbo ko sa tabi ng shrieker. Uy, dito tayo pa. Hala, hala, hala! Brani! Hala, sa tabi pa natin yun. Hindi ako makita. Ayun, Hala, hala, naglada ko. Ah, no! Wala akong makita. Uy, sinino? Akit pa taas, akit pa taas. Nasutas na ako. Oh no, oh no. Dalawa sila? Penguin. Takbo, takbo. Penguin, ligtas na kami penguin. Ang daming ingay, yan ang dasal na dyan. Pero ayan, safe na tayo. Yes, professional warden dodging skills sa dilim. Pero ito, eventually naka-teleport ako malayo-layo sa mga warden na yun. At nagpahinga muna dito dahil sa stress. So masyadong stressful yun para sa akin. So naisip ko, oras na para umuwi. Pero may mga friends tayo naghihintay dito. What is this? Wow, ang daming friendships na nangyayari dito. Pero ako, nauna na nga ako umuwi habang yung mga kasama natin nandiyan pa sa Ancient City. Ayan, rinig natin. Nagsasaman pa rin sila ng mga warden hanggang ngayon. Pero ito na tayo, back sa base. At tingnan nyo yan, maulan pa. Wow. Pero yeah, yun na nga yung ating episode for today, guys. Bye! The joke lang, ayusin naman natin yung ating outro. Yeah, dami nga natin nagawa today, no? Mostly yung mga kalokohan na ginawa natin dun sa Ancient City. At buti na lang nakakuha na rin tayo ng ating Swift Sneak 3 enchantment. Malas lang na wala tayong nahanap na kahit isang armor trim man lang. Itong mga kasama natin sa Ancient City kanina, sinusubukan daw nila bugbagan yung warden. Mukhang successful sila, yes. And yeah, tutuloy na lang natin sa next episode yung search para sa mga armor trims at mas madami pang Swift Sneak books. So, magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na Ancient City sa next episode. Have a great day mga tao. Goodbye!